tingin natin mahihirapan na. If ma-attain man yung lower end of the target, it will be at the lower end. 5 to 6% na gross domestic product o GDP growth rate ang target ng pamahalaang Pilipinas sa buong taon 2026. Ayon sa ekonomistang si Astro del Castillo, mahihirapang maabot ito ng gobyerno dahil na rin sa kawalan ng katiyakan sa nangyayari ngayong gulo sa gitnang silangan, kung saan nagresulta na ito ng sobrang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kailangan namin mag-adjust, lower ng GDP, ng economic growth natin. Kailangan din natin na magtaas ng inflationary forecast, given yung talagang pressure ng mga bilihin, hindi lang sa langis pati sa mga ibang produkto. Ayon pa sa ekonomista, kung patuloy na lalala ang sitwasyon sa Middle East, maaaring maapektuhan na ang daloy ng mga produkto bukod sa supply ng langis. Lumalala ang sitwasyon, so posible rin na talagang hindi lang presyo ang maapektuhan, pati yung supply, hindi lang ng langis, pati ng mga imported commodities, katulad ng pagkain na karamihan na inaangkat natin. Posible rin anya ang biglaang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa. Lahat magtataasan, hindi lang produkto, pati mga serbisyo, Dahil ang cost of doing business ay talagang tataas, So talagang kailangan magtaas ang presyo. Cost of living, definitely inflation will rise, Given what's happening, given the spike in the oil prices, it's the lifeblood of any economy. It will really trigger price spikes, or surges. Hindi lang unti-unti. Tingin natin malaki ang biglang taas na to, Ayon kay Del Castillo, mahalaga na makapaghandang mabuti ang pamahalaang Pilipinas ng mga pangmatagalang programa na makatutulong para mabawasan ang epekto ng fuel price hike. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.